Napag-usapan natin ang patungkol sa pagkatalo nitong grupo nila Carrion, Frey, Gobta at Rangga sa may Insect Queen na si Pelyod at kung bakit ngayon ay hindi pa rin tumutulong sa kanila itong si Milim. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So kaya pala hindi pa lumalabas itong si Milim ay hinihintay pala nitong lumabas ang Insectoid King mismo kasi alam ni Milim na mas malakas na opponent ito compared sa may Insectoid Queen. Then sa realization na ito ay pinagpawisan ng malala itong si Carrion kasi alam ni Carrion kung gaano kalakas itong si Milim kasi siya mismo ay nakalaban niya na ito. Kung ang isang absolute existence daw na katulad ni Milim ay hindi makagalaw ngayon kahit nasa kalagitnaan sila ng isang crisis dahil sa may threat nitong si Selenius ay ibig sabihin nun ay napakalakas rin talaga nitong Insectoid King. Kaya natakot itong si Carrion dahil alam niya na since wala nang dadating sa kanila na malakas na reinforcement para tumalo kay Pelyod ay pwedeng may mga mamatay sa kanyang mga kasama. Ngayon ay nagpapaalam na itong si Frey kay Carrion kasi seriously injured siya. Hindi niya na kaya makapaglaban. Pero actually ay mas malala pa ang injury ni Carrion sa kanya. Ang dahilan kung bakit nagpapaalam na itong si Frey ay aware kasi siya na sa kanilang tatlo nitong sila Gobta ay siya ang pinakamahina at napaka-logical daw na kapag marami kang kalaban ay unahin mong tapusin yung mas mga mahihinang opponents. Kung nasa position daw siya nitong si Pelyod ay ganun din daw ang gagawin niya. Kaya ngayon ay alam nitong si Frey na nalalapit na ang kanyang oras. Dan tumingin itong si Pelyod kay Frey pero biglang merong humarang sa pagitan nilang dalawa. Ito ay walang iba kung hindi itong si Midley. Si Midley ang pumunta sa may harapan nitong si Frey para protektahan siya laban kay Pelyod. Nagsalita itong si Midley dito na ngayon daw gets niya na yung purpose ng barrier na nakapalibot sa may buong battlefield. Itong special barrier daw pala na ito ay ikinalat nitong si Pelyod para i-collect ang mga energy ng kanyang mga namatay na comrades. Nag-reply naman itong si Pelyod dito na hindi niya daw ito kinokolekta para lang daw lumakas ang kanyang sarili kasi kinokolekta niya daw ito para makapag-give birth pa siya sa mga mas malalakas pang children. Tapos gumiti itong si Pelyod. Ngayon ay nakatingin lang itong si Midley sa kanya at balak ni Midley na siya ang tumapos kay Pelyod kasi ang nasa isip nitong si Midley ngayon ay kapag hinayaan daw nila na makatakas itong si Pelyod ay magkakaroon pa daw ito ng chance na makapag-give birth sa mga mas malalakas pang kalaban na katulad ng mga Insectoid Generals na tinalo nila kanina. Gusto na nitong si Midley na tapusin na ito ngayon dito pero aware itong si Midley na sa lakas nitong si Pelyod ay much more likely na sila ang tapusin ito compared sa sila ang tumapos dito. Then nagsalita itong si Midley na siya daw muna ang subukang talunin nitong kanilang kalaban. Ngayon ay pumosisyon into his fighting stance itong si Midley tapos itinutok niya kay Pelyod ang kanyang mga kamao. After ng ilang pang mga segundo ay bigla ang nakalapit itong si Midley kay Pelyod at nagbato ito ng isang napakalakas na suntok. Inigather dito nitong si Midley ang kanyang aura para mag-deal ito ng napakalakas na damage. Parang finishing move na nga itong atake na ito. Ito ay tinawag nitong si Midley na Draconic Cannon. Maging ang energy na nasa may earth ay naigather nitong si Midley para maidagdag sa kanyang sarili. Full throttle attack daw itong ginamit nitong si Midley na ito. Itong special move niya at wala siyang ginawang restriction na kahit na ano dito. Ito daw ay isang divine blow na powerful enough para gamitin sa mga mas malalakas sa kanya ng mga opponent. Itong si Midley ngayon ay isang greater chaos spirit na Dragon Majin. Nakita ni Pelyod itong atake na ito at unfortunately ay hindi ito gumana sa kanya. Dan sabi ni Pelyod ay napaka-interesting daw. Kapag nalaman niya daw kung paano gamitin itong technique na ito ay mas magiging malakas daw ang kanyang mga children. Ang ginawa kasi dito nitong si Pelyod ay ginamitan niya uli ito ng kanyang space manipulation magic. Gumawa siya ng isang magic circle para i-eliminate itong Draconic Cannon nitong si Midley. Pero expected na pala ni Midley na ganito ang mangyayari. From the very beginning daw ay alam na nitong si Midley na hindi gagana itong atake niya na ito dito at ang role lang nitong atake na ito ay ang maging isang decoy.
distraction lang ito para hindi makita ang kanilang tunay na atake. At ang tunay na atake pala in-release nitong sila Gobta. Sabi nitong si Gobta wag daw siyang kalimutan nitong si Pelyod. Kainin daw nito ang atake niya sa kanya. Biglang lumabas itong unification nitong sila Gobta at Rangga sa may shadow nitong si Midley at tinilaunch nila ang kanilang Apocalypse Howling at the right moment. Pero katulad ng atake ni Midley hindi rin ito nakatama kasi nga nag-deploy lang rin itong si Pelyod ng isa pang magic circle para once again i-block ang Apocalypse Howling nitong si Rangga. Pero kahit na na-i-block itong atake nila Gobta at Midley nakangiti pa rin itong dalawang to. Meron pa makikita na pag-asa sa kanilang mga mata kasi on top of the surprise attack nitong si Gobta meron pa palang isang contender na nakatago rin kanina at naghihintay rin ng tamang moment para siya umatake. Ito ay walang iba kung hindi itong si Obera. Nagsalita itong si Obera dito. Sabi niya napaka-overconfident daw nitong maliit na insekto. Habang nakinagopta at Rangga pala kasi ang atensyon nitong si Pelyod nagpe-prepare na itong si Obera para mag-launch ng deadly attack niya. Ini-unleash niya rin dito ang kanyang planet bombardment na katulad ng ginamit niya kay T-Shorn. Unlike Midley and Carrion kasing taas ng existence value nitong si Obera ang existence value nitong si Pelyod. Kaya ang attack nitong si Obera nagko-contain ng malaking amount ng magicules. At once sa tumama ito kay Pelyod hindi makakasurvive ng walang gasgas itong si Pelyod dito. Pero on the top of another surprise again nagulat din itong si Obera kasi biglang nagsalita itong si Pelyod sa kanya. Nakatulad rin daw pala itong si Obera itong si Zelario. Mautak rin daw ito kaya tama daw siya na hindi niya ibinaba ang kanyang guide patungkol dito. Itong si Pelyod pala kanina pa away sa may existence dito nitong si Obera. Kaya gulat na gulat silang lahat kasi lahat ng mga atake na ibinato nila pati ang planet bombardment nitong si Obera umiikot lang ngayon sa may kamay nitong si Pelyod. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.